Serena, isa sa mga kwentong kilala sa balat ng mitolohiya ng Pilipinas. Marami na ang haka-haka tungkol sa mga sirena. Nasa ilang siglo nang lumilipas ay wala pang napapatunayan na totoo ang lahing ito. Sa mga palabas sa telebisyon, inilalarawan ang sirena na isang napakagandang babae. Naalala ko ang palabas noon na Jezebel na ginagampanan ng iilan sa mga sikat na artista. At ang naabutan kong artista na gumanap noon ay si Alex Dixon. Ngunit totoo nga ba ang mga sirena? Katulad natin ay nabubuhay ba talaga sila sa ating mundo? O sila ay bunga lamang ng malilikot na imahinasyon ng isang manunulat na binibigyang buhay din ng malikot mong imahinasyon bilang tagabasa at tagapakinig. Ako nga pala si Wingwing. Hindi ko totoong pangalan. At ako ay tubong Mindanao. At ang kwentong aking ibabahagi ay ang kwento ng lolo Mimong ko na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung totoo nga ba o hindi. Sa totoo lang ay naibahagi ko na ito sa aking mga kakilala nang ako ay magtungo sa Manila taong 1991 upang magtrabaho. At sa oras ng aming pahinga ay napagpasya naming magkwentuhan tungkol sa mga kwento ng aming bayan. Nang ibahagi ko sa kanila ang kwento ni Lolo Mimong ko ay nagtatawanan sila. Hindi naman daw umano totoo ang mga sirena at ito ay haka-haka lamang. Sa halip na umiimik at patunayan na hindi ko na ginawa dahil alam ko naman sa aking sarili ay napakahirap paniwalaan ang kwento ni Lolo. At isa pa, laking syudad ang iba sa mga kasamahan ko sa pabrikang pinapasukan ko noong taong 1991. At sa kasalukuyang taon ngayon, habang ako'y nagbabasa ng mga kwento, may isang manunulat akong nakilala. Sa una hindi niya ako pinapansin, ngunit kalaunan ay napansin niya rin ako. At sa kanya ko nga ibinahagi ang aking kwento. Anya pa, kung papayag akong i-erase sa YouTube ang kwento ko at sinabing itatago naman ang pagkakakilanlan ko kung aking nanaisin. Bagay naman na pumayag ako. Dahil sa mundo umano ng horror community ay hindi hinuhusgahan ang mga katulad kong may nakabaong kwento sa puso ko na hindi mauunawaan ng ibang hindi naniniwala sa mga kababalagan. Si Lolo Memong, sa kanyang kapanahunan na hindi ko na matandaan kung anong taon. Dahil sa kasalukuyang taon ay matanda na rin ako at marami na ring piraso ng aking alaala ang unti-unti nang naglalaho. Ngunit ang kwento ni Lolo Memong ay naririto pa rin sa aking isipan. Mga kwentong hindi ko na ibinahagi sa aking mga apo. Napakagandang lalaki umano ni Lolo Mimong na halos lahat ng kababaihan sa bayan nila noon ay nagkakandara pa kung siya ay makikita. May lahi kasing Espanyol at European Pilipino si Lolo Mimong, kaya hindi na pinagtatakhan ang angkin niyang kakisigan. Kahit pa marami ang nagkakandara pa kay Lolo Mimong ay wala umano siyang pinaglalaanan ng pansin. Isa pa, wala pa umano sa kanyang isipan ang magkakaroon ng kasintahan. Kaya naman binabaliwala niya ang mga kababaihang nagpapahiwatig ng pagtingin para sa kanya. Hindi naman daw siya umano pihikan. Kaso nga lang ang Lolo Mimong ko kasi ay masyadong weirdo. Ang inaabangan daw po kasi ni Lolo Mimong ay ang mga prinsesa ng mga engkanto o di naman kaya
ay mga dalagang engkanto. Anya pa, yung iba na ayaw mapunta sa mundo ng mga di natin kauri ay pilit nilang dinadala. Samantalang siya umano na nag-aabang na dalhin siya ay walang gustong may kumuha sa kanya. Minsan pa nga, naghahamon na umano siya na kung totoo man ang mga nilalang na yon ay magpakita umano sa kanya at dalhin na siya sa kanilang mundo. Ngunit sadyang mailap sa kanya ang mga nilalang na kanyang inaasahan. Madalas na siyang pagtawanan ng kanyang mga kaibigan dahil nga sa kanyang kawerduhan. Pero hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Lolo Memong at makikita umano ng mga kasama niya na magkakaroon din siya ng nubyang taga-ibang mundo. Kakaibang tingin ng mga tao kay Lolo Memong noong kabataan niya. Kaya madalang lamang na may makipag-usap o makipagkaibigan sa kanya. Minsan na rin siyang nabansagan na may sayad sa ulo dahil sa kanyang mga pinagagawa. Ngunit lahat ng yun ay ipinagsawalang bahala na lamang ni Lolo Memong. Ngunit isang araw, habang naglalaba si Lolo Memong ng kanyang mga damit sa ilog, ay nakikita niyang may nagpuputol na mga puno sa gilid ng sapa. Napapailing na lamang si Lolo Memong dahil iligal ang pagpuputol noon. Pero napahanga pa rin siya at napapaisip na baka kaya pinuputol para palitan muli ng bago. Nagtatanim din kasi ang mga namumutol ng kahoy. Noong kapanahonan ni Lolo ay napakaganda ng ilog. Napakalinaw na kitang-kita mo ang mga bato na maliliit sa sobrang linaw ng tubig. Marami rin ang mga nagsisipagligo sa ilog at mga naglalaba. Madalas ding nagpipiknik ang magpapamilya sa ilog, gawa ng napakasaya ng paligid. Nagpatuloy lang sa paglalaba si Lolo Memong. Mababaw lang din kasi ang ilog, hanggang sakong ang pinakamababaw. May hanggang tuhod sa medyo gitna at ang pinakamalalim ay hanggang biwang lamang. Sa hindi kalayuan, may babaeng nakatago sa bato na nakatingin sa mga namumutol ng kahoy. Napatayo si Lolo Memong dahil sa bahaging yun ng bato ay may pinaniniwalaang ipo-ipo sa tubig. Masyado daw malalim ang butas sa bahaging yun ng ilog, kaya kinakatakutan na puntahan. Nang mapansin siya ng babae, ay agad itong lumangoy. Ngunit ang ikinagulat ni Lolo Memong ay nakita niyang may buntot ng isda ang babaeng iyon. Napaupo si Lolo Memong sa gulat. Pinoproseso niya sa kanyang utak ang kanyang nakita. Dahil kahit anong isip ang gawin niya, hindi siya namamalikmata. Ang magandang babae sa bato ay isang sirena at hindi niya makakalimutan ang mga buntot nito. Kulay tahong ang kanyang buntot na parang berdeng may halong pula. May mga gintong galamay ito na kay gandang tingnan. Ang hirap ipaliwanag na kahit si Ariel daw ng Little Mermaid ay hindi kayang tumbasan ng ganda ng buntot ng sirena na nakita niya. Inilihim iyon ni Lolo Memong sa lahat. Nais niyang siya lamang ang makakita sa babae. Anila pa, kapag nakakuha ka raw ng luha ng sirena, ay magkakaroon ka ng mutya. Pero syempre, hindi naman umano ang luha ng sirena ang pakay niya, kundi ang sirena talaga ang sadya niya. Nagabang umano siya sa pangpang kung saan matatanaw ang bato. Ilang oras din siyang nag-aabang sa sirena, ngunit masusunog na lang siya sa sikat ng araw ay walang sirenang lumalabas. Nalungkot naman ang Lolo Memong ko noon dahil hindi umano nagpakita ang sirena. Nasa ganun siyang senaryo nang halos lumundag siya sa sapa kung saan ang ipo-ipo sa tubig.
Mainam na lamang daw na may humila sa kanya. Habang nagmumuni-muni kasi siya, dala ng kalungkutan ay may bigla na lamang nagsalita sa kanyang likuran. At sa sobrang kaba, muntik na siyang mapatalon. Napaupo si Lolo Mimong sa pangpang habang sapu ang kanyang kumakabog na dibdib. Pakiramdam niya, may 1,000 tambol sa puso niya dahil sa sobrang kaba. Paglingon niya, isang magandang babae ang kanyang nakita. Napanganga pa si Lolo Mimong dahil ang ganda nito'y walang katulad. Mahaba ang medyo kulot nitong buhok na hanggang sa likod ng tuhod nito. Napakaputi nito at napakatangos ng ilong. Balingkinita ng katawan at napakatangkad. Tinanong siya ng babae kung ano ang kanyang ginagawa sa pangpang ng ganitong oras. Anya pa, kanina pa umano niya nakikita si Lolo at namumula na ito dahil sa sikat ng araw. Tinanong pa niyang muli si Lolo Mimong kung may katagpo ba ito dito sa ilog. Sagot naman ni Lolo Mimong ay inaabangan niya ang sirena na ikinatawa naman ng babae. Anya, matanda na umano si Lolo para magpapaniwala sa sirena. Kwentong pambata lang umano ito. Sinabi ni Lolo na nakita niya ang sirena sa batong nasa ilog. Tinuro ni Lolo Mimong ang bato na sinundan naman ng babae ng tingin. Napangiti naman ng babae at inaya si Lolo Mimong na maupo sa damuhan at ikwento sa kanya ang nakita. Tinanong din siya ng babae kung hindi ba umano siya natakot sa nakita. Na agad namang sinagot ni Lolo Mimong na wala siyang dapat ikatakot dahil matagal na siyang nag-aabang ng mga taga-ibang mundo. Medyo nahiwagaan daw sa kanya ang babae dahil naisip niyang kakaiba si Lolo Mimong. Naging mahaba ang usapan nila tungkol sa sirena at natuwa si Lolo dahil ito ang unang beses na may nakinig sa kanyang kwento na hindi siya hinuhusgahan. Medyo nakagaanan din ni Lolo ng loob ang babae sapagkat marami din itong alam sa mga sirena. Tinanong ni Lolo kung ano ang pangalan ng babae na agad naman itong sinagot na Magindara. Namangha si Lolo sa kakaibang pangalan ng babae na kasing ganda nito. Naging matalik na magkaibigan si Lolo at si Magindara. Araw-araw silang nagkikita sa ilog at araw-araw daw ay mas gumaganda si Magindara. Ganoon ang kanilang sistema. Magkikita sa ilog sa tapat ng bato, mag-uusap buong hapon at magpapaalamanan. Isang araw medyo nahiwagaan si Lolo Mimong kay Magindara. Dahil ang tagal na nilang magkaibigan ay hindi pa niya alam kung saan ito nakatira. Naisip niyang tanungin ito mamaya para sabihin na rin sa dalaga na nahuhulog na ang kanyang loob dito at nais niyang formal na itong ligawan sa kanilang tahanan. Pagdating niya sa ilog ay nakita na niya si Magindara na nakaupo. Paglingon nito sa kanya ay sumilay ang mga magaganda nitong ngiti. Tila ba na-hypnotismo siya sa ganda nito. Pakiramdam niya ay walang katumbas ang ganda nito. Nagbalik lang siya sa sarili nang tawagin siya ni Magindara at inayang umupo sa kanyang tabi. Napangiti muna siya bago umupo sa tabi nito. Kakaiba talaga ang ganda ni Magindara. Tinitigan niya itong mabuti. Saka lamang niya naisip na tila ba nakita na niya ito kung saan. Hindi niya lang maalala kung saan. Masaya silang nag-uusap ni Magindara. Marami silang pinag-uusapan, katulad ng mga sirena. Ito ang mga gusto niyang kwento. At kapag sirena ang pinag-uusapan nila, ay buhay na buhay si Lolo Mimong. Kinuwento sa kanya ni Magindara ang mga nalalaman nito sa mga sirena. Ayon pa kay Magindara, ang mga sirena daw ang mga gabay ng tubig. Sila ang ika-4 na elemento tulad ng apoy,
hangin at lupa. Ang mga sirena ang siyang naatasan na maggagabay sa yamang tubig. Maganda umano ang tahanan ng mga sirena. Doon mo sa kanilang palasyo, makikita ang lahat ng yamang tubig tulad ng mga perlas. May dalawang klase daw ang mga sirena, ang mga mabubuti at masasama. Ang mga kataw na kalahi ng ilawod ang siyang madalas na naglalaro sa mga tao. Nililigaw nila ang mga taong naiibigan nila. Dalawang uri lang ang ginagawa nila sa kanilang mga naiibigan. Maaari kanilang kakainin o mamahalin. Ang isang uri ng sirena ay ang mga gabay ng kalikasan. Likas silang mabubuti sa mga taong may pagmamahal sa paligid ng ilog. Ipinagkakaloob nila ang malinis na tubig para magamit ng mga tao. Kakaiba naman daw magmahal ang mga sirenang gabay ng kalikasan. Kapag naiibigan nila ang isang tao, ay tatanawin lang nila ito mula sa malayo. Para sa kanila, sapat na ito upang makita ang minamahal. Naalala niya ang sirenang nakita sa batong nasa kanilang harapan. Naalala niya kung paano nito titigan ang anak ng alkalde noong araw na nagtatanim at nagpuputol sila ng kahoy. Kaya naisip niya na baka may pagtingin ang sirenang yon sa binata. Wala sa sariling nasambit ni Lolo Mimong na baka may gusto ang sirenang nakita niya sa may bato nung araw na may nagpuputol ng kahoy at nagtatanim sa pangpang. Napalingon naman agad si Magindara kay Lolo Mimong. Napatunayan nga niyang naniniwala si Mimong sa mga sirena. Tinanong si Lolo Mimong ni Magindara kung totoo ba talagang naniniwala si Lolo sa mga sirena. Sinagot naman ni Lolo Mimong si Magindara na ngayon nga lang siya nakakilala ng taong naniniwala sa kanya na naniniwala siya na totoo ang mga sirena. Tumayo umano si Magindara at tinanong siya na kung gusto ba ni Lolo Mimong na makakita ng sirena. Nagulat si Lolo Mimong pero napatayo siya at sinabing gusto niyang makakita. Nagulat si Lolo Mimong nang tumalon si Magindara at mas lalo siyang nagulat nang makita niyang may buntot ito na sobrang napakaganda. Inaya siyang muli ni Magindara kaya tumalon siya sa ilog. Hinipa ni Magindara ang kanyang ilong saka hinila siya ni Magindara palangoy. Nagulat si Lolo Mimong sa ganda ng lugar. Hindi niya maipaliwanag ang ganda ng lugar at halos malula siya sa dami ng mga sirena at iho. Tawag sa lalaking sirena sa parting Mindanao. Parang nanaginip si Lolo Mimong sa kanyang mga nakikita. Dahil sa buong buhay niya, noon lamang siya nakakita ng mga sirena. Namangha si Lolo Mimong dahil napakaganda talaga ng kanilang lugar. Hindi niya alam kung saan sila dumaan, ngunit hindi na mahalaga yun para sa kanya. Lumapit si Magindara sa kanya at may iniabot na parang perlas. Ngunit kulay kristal ito. Nagtaka naman si Lolo Mimong kung ano ang inaabot ni Magindara sa kanya at tinanong niya ito kung bakit siya binibigyan ng perlas. Ani ni Magindara, iyon ay ang mutya ng mga sirena at ito'y pinagkakaloob nila kay Lolo Mimong sapagkat siya lamang ang namumukod tangi na naniniwala sa mga sirena. Maaari umano itong gamitin ni Lolo Mimong sa panggagamot o sa kahit anong paraan na makakatulong siya sa iba. Basta't huwag lamang bahira ng kasamaan. Bibigyan din umano ng mutya si Lolo Mimong ng kapangyarihang makakahinga sa ilalim ng tubig, katulad ng paghinga ni Magindara sa lupa. Nagising bigla si Lolo Mimong nang may humatak sa kanya. Nagtaka siya kung paano siya napunta sa pangpang samantalang nasa tahanan siya ng mga sirena. Ani nang nakakita kay Lolo Mimong, nakayakap umano siya sa may bato
At medyo nahirapan silang kuhanin si Lolo sapagkat bumabaha noong araw na yon. Ilang araw na umano nilang hinahanap si Lolo Mimong at ang hinala nila ay kinuha umano ng mga sirena si Lolo Mimong. Lagi kasi siyang namamataan noon na palaging nasa ilog at nagsasalitang mag-isa na nakaharap sa bato. Hindi lubos akalain ni Lolo Mimong na ilang araw na pala siyang nawawala. Sa wari niya ay 5 oras pa lamang naman siyang dinala ni Magindara sa ilalim ng ilog. Nang maisip ang dalagang sirena ay palihim na kinapa ni Lolo Mimong ang bulsa ng kanyang pantalon. Napatunayan niyang totoo nga ang kanyang nakita dahil nasa bulsa niya ang mutya na binigay ni Magindara. Ginamit ni Lolo Mimong ang mutya sa mabuti. Ginagamot niya ang mga sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor, katulad ng mga kulam o balis ng tubig, mga sakit sa tiyan at kung ano-ano pa. Naging bantog si Lolo Mimong sa bayan namin nang gamutin niya si Elmer. Naligo daw ito sa ilog kasama ng mga pinsan at napakaingay umano nila. Pag-uwi niya ay nagkakaroon siya ng mga pantal na pula sa katawan na sobrang makati. Ayon pa kay Lolo Mimong, balis umano iyon ng tubig dahil nagambala nila ang mga nilalang sa ibang mundo na sa mga oras na iyon ay naroroon din. Marami pang kababalagang ginawa si Lolo Mimong. May pagkakataon na nais siyang makita si Magindara ay lumalangoy siya sa ilog. Dahil sa mutya ay nakakarating siya sa palasyo ng mga sirena. Binalaan din siya ni Magindara na mag-iingat sa pagtawid sa ibang mundo dahil baka maligaw siya sa mundo ng mga mapanlinlang na mga sirena. Ginamit ni Lolo Mimong sa kabutihan ang mutya. Tumutulong siya sa mga nangangailangan. Minsan bubulong lang siya sa mutya ni Magindara na magkakaroon ng maraming agis. Ito ang tawag sa amin sa shell na kulay dilaw sa sapa. Ay magkakaroon talaga ito. Tuwang-tuwa ang mga nagsisipagligo sa mga agihis na naglulutangan mula sa buhangin na may mga maliliit na bato. Minsan naman mga isda na hindi nila alam kung saan nanggagaling dahil bigla na lamang itong susulpot sa kung saan at tunitunilada ang kanilang pagbugso. Naging masagana ang buhay ng mga taga roon dahil sa daming biyayang hatid ng mutya para sa mga tao sa pamamagitan ni Lolo Mimong. Ilang taon din itong ginagamit ni Lolo hanggang sa tumanda siya ay nanatiling sikreto ang tahanan ng mga sirena. Huling pag-uusap nila Lolo Mimong at Magindara ay sa panaginip na hanggang sa namaalam na si Lolo Mimong sa mundo. Paglisan ni Lolo Mimong sa mundo, kasabay niyon ang mutya. Palagi umano kasi niyang sinasabi sa kanyang pamangkin na pinagkakatiwalaan niya ng gusto sa mga kwento niya na darating ang panahon ay mag-iiba ang ilog. Aabusuhin ito ng mga tao at makakalimot sila sa pagpapasalamat sa mga biyaya. Babawiin lahat ng mutya ang mga pagpapala. At yun nga ang nangyari. Pinutol ang mga puno, dinumihan ang ilog. Ang dating malinaw na tubig ay nagkulay dilaw na. Palagi na ring bumabaha na walang dahilan at nangangain ng tao. Ayon pa sa iba, ang mga nalulunod daw ay kinakain ng mga masasamang sirena. Nang mawala si Lolo Mimong, kasabay niya ang mutya. Wala siyang pinag-iwanan dahil baka gamitin lang sa kasamaan ng kung sino mang pag-iiwanan. Ang kwentong ito'y maaaring katang-isip lamang. Depende sa paniniwala mo. Kung naniniwala kang may sirena nga, ay maaaring totoo para sa'yo ang kwentong ito. Ngunit kung hindi ka naniniwalang totoo sila, ay maaaring katang-isip lamang ito para sa'yo. Ano man ang katotohanan sa kwentong ito, si Lolo Mimong at Magindara lang ang siyang nakakaalam. Salamat Boss Payaso sa oras.
Naway maibigan ninyo ang aking kwento. Nais ko lang muling ipaalala na nasa iyo na kung paano mo paniniwalaan ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Weng Weng.